Kape. Ang sarap naman kasi. Pinapitayin niya ako ng isang cups kayo. Naman may ulam tayong paro. Butter, garlic, tsaka shrimp, tsaka sinigang na pampano. Daming ulam. Dami may... Wala na yata ang glass. Marami yan, te. Oh, meron pa tayo tag-isa mamaya. Mag-apply na ka pa si Bayoting Miles. Balik na koken. Nanak ka rin lot. Namin pala yung ulam natin, oh. Sarap ka pa. Sarap ng ulam namin, guys. Hindi ko po dyan buka. Ang lalaki ng hipon, oh. Kaya ay na, parang nawala na. 10 piraso yan. Ubusin natin yan. Ubusin talaga. Wala nang diet. Nantong kang kain tayo, nantong. Direct hiring. Ano ba? Actually, gusto kong sa hipon yung ano, Ulo. yung tara. Sabi nila nakakain doon, pero bigla lang kami. Kape, kape. Meron ako kape? Ito, kabubuhos pa nga lang, oh. May kape pa. Sige, kain lang. Sige, tapos lang. Naglalaro sila dito, alam na may kumakain. Kaya nga mamaya ba, pag natapon sa ulam natin, palitan nila. Mamaya matamaan tayo. Nakita nga kumakain tayo, eh. Tumatawa pa yung lalaki. Dapat yung lumipat sila. Dapat dun sila, oh. Soccer ball pa naman 冇睇 yan. 呢邊啊，佢有電話 Sumama 嚟 ulo natin. Yan guys, meron dito sa tabi namin mag-ama, naglalaro ng ano. Hindi na kami tamaan. Lawak-lawak naman. Dito pa sila lang ano. Kala ko pag-aari, party. Dapat Hindi, ang ano ko naman, dapat alam na ilang beses na naman tayo muntik tamaan eh. Dapat sila yung mag-adjust. alam naman, i-adjust natin yung lamesa natin. Sige, pag pinamaan nila tayo, hihingi ko yan ng 20,000. Salbahe guys. O hindi tayo gano'n. Joke lang yun guys. Pambili ng ano, pambili ng hipon sa pampano. Ito yung gulay ng pampan. 我車啦呢個，入咗口啦。 Gusto ko umigos ng sabaw. Igupin mo na yung te, masarap yung ano mo. Kaya ba dito sa kutsara? Pero ano yan, dyan sa kuko. Magigis ng sabaw guys. Ang sarap. Ang sarap ng ano, lasa yung luya. Lasang-lasa na te. Ito yung ano, okra. Kasi yung labanos. Hanggang sa ilalim. Ano ba? Ang laki ng... Nakakatakot yung sili. Ang laki yan. Hindi naman ha? Kaya nga pa pala malasa. Ang laki ng sili. Laki ng pampan mo. Dalawang slice. Ginawa mo dalawang slice lang. Para sulit. Wala pa yung slice dun sa apura Hindi, kunin mo yun na yun te. Hindi eh. Dali dito. Malaki yun nandyan oh. Pag-isa tayo nga eh. Masarap lang. Kasi yung sabaw niya na mainit din pa mamaya. Hindi tayo lalami din sa pagkain mamaya. Girl Scout. Ate Ayla! Ate Grace, kain tayo! Mga dati kong kasama na ako. Umuwi na sila. Balik kayo ulit. Para ano, picnic dito sa park. Nananaba na ako mga ate. 60 kg na ako. Wala nang diet. Hindi na uso diet ngayon. Pati out. Wala nang nagluluto.
Lumalaki na bilbil ni Inday. Mga masisipag magluto eh. Nagtimbang si Amo kagabi. Nagtimbang na 79.80. Sabi ko, tabi mo, Joy, bakit tabi mo na nga ito? Sabi niya, akala ko nasa ko sila. Tinawag ko. Ano yun? Tapos nakita ko sila pag yung pag kilo. Eh, hindi niya na-off. Ay, 79.80. Huwag mo na sabihin! Galit na galit. Bakit mo kasi hindi enough? Sabi ko, binasa ko lang naman. Sabi ko, gano'n. Concern na sa timbang. Huwag mo lang sabihin! Sabi ang galit na galit. Naiiya siguro. Sabi ko, ako nga rin, bakit tumaas yung timbang ko? Kako, malamig kasi, kaya tumataba tayo. Kako, gano'n, masarap kasi kumain. Brenda, sa luto mo yan. Sabi niya, ako na lang pagpinta nun. Ako ang ginagawa ko, pinapansin ko sen. Tumaba-taba ako. Ano ang ginawa ko? Pagkabi, pati na lang niyakain ko. Hindi na ako makain ng kanin sa gabi. Tapos sa umaga, mas na tinapi yung breakfast ko, 2 itlog na lang. Yun lang ang kinakain ko. Pati na yung kanin ko sa gabi. Kaya ba hindi na ako nagkakanin? So, hindi ko naman kaya nito kumain ng kanin. Hindi pa makakatulog. Eh, hindi naman kasi mga ulam na lang yung pinakain ko. Kaya ang system nito, te, pag umuwi yung mga amo ko, ala, wala na akong gagawin, so piluto ng luto. Tawagan kita, te. Kaya, Wala ka namang amo. Second Friday pa ba? Hindi ko tayo ng tuyo. Meron pa akong tuyo doon. Tutuin na lang natin mag-ano, wala sila. Masarap yung pampano, malasa. Tuloy mo yan, titignan tayo. Hindi maubos, ano lang. Ito yung hindi ko makalimutan lasa sa ano. Terminal. Parang masarap yung tupirito. Masarap yung pirito, te. Chris, may tupirito. Hindi ko nakita mga amo ko yun eh. Pampano? Yung manilo lang. Ako mama. Ewan ko tubig. Anak-anak ba yan? Tubig alat ba yan? Oo. Dagat? Ewan ba't ayaw nila ng pampano? Daga yan. Hindi ito bigara yung ano. Tilapia. Yung ito. Ay, may tubig alat yung bang ito. Hindi lang. Surprise dala yung dito, di ba? Yan lang ang ano. Nagpuluto rin ako nito Gusto ko na lang sa hito, ano, yung ipiprito mo siya, tapos adobo tuyo. Dati nung nabubuhay ng nanay ko, kasi may kubukang doon, kaming kilo. Wala, pag mahal na araw, ang daming hito na naiipon doon. Kinukuha namin. Ano guys, sarap kumain. Naku, Sarap na ulan. paano pa kami papayat dito? Wala bang challenge? Para mapigilan pa. Dito lang kami maghapon yan, guys. Kain kami ng kain. Ayan, may mani. After namin kumain, ito na naman mga lalantakan. Mga ano naman. Yung challenge ba? Anong challenge? Gusto pa siya. Saka sa summer na lang. Yung ano, Sa summer yan, automatic kumapayat ako ng summer. Kasi nga, wala akong ganong kumain pag summer. Kasi nga, hindi, yung bang iyaharap niyo lahat sa'yo ang pagkain, tapos titigan mo na ko. titigan mo lang. Tapos sino yung, ano, yung, Gusto ko ng bawang, daming bawang. Sarap yung yun. sarap. Buti na sabi mo din na ano, Hindi ko sinangan. At least 2
dalawa yung lasa ng ulam natin. Ba't na yung mag-anak? Ang hindi ko nag-check yung BP ko. Sa akin naman normal. Saka yung sa ano ko, blood sugar. May patik ka tayo. Meron ba check? Patik naman ako ng blood sugar test. Patik. Saling ko sa, kailangan huwag kang mag-almusal. Oo, hindi ako. Sa Lunes, bukas. Sabihin mo, huwag kang mag-almos na magkita tayo. Sabihin ko bukas. Wala, paano kung mataas yung sugar ko ay? Pag mag-reduce pa. Bawas kanin, bawas asupan. Ano lang yun. Pinalitan. Hindi kasi okay lang naman na kumain ka ng yung sa mga matatamis, yung mga carbohydrates. Basta active ka. Yung magalaw yung katawan mo. Tumatas lang naman yung sugar, yung mga kalakain ka lang gano'n tapos hindi ka gumagalaw. Malik. Sarap ng ano. Malapit na Chinese New Year na naman guys. Maraming amo ayaw ng pampano. Oo nga te, ewan ko ba, ba't ayaw nila ng pampano? Sarap-sarap naman. Saka mura pa ano. Hindi nila alam na masarap. Sarap. Hindi nila alam yung Malaman pa ano. Hindi pa masyado matinik. Gusto nga ano ng mga amo ko yung head yung ano, yung pula na isda. Yung in-offer pag times yung pula na. Tapos yung kulay itim ti ay na ano, mahaba. Tapos yung mga mamahalin na isda, yung ano, yung mga pula kahit nila. Yun lang ang gusto nilang kainin. Yung parang mga tilapia, yung mga parang daw gusto nila masyado. Bakit kaya ang Ang asar? ano, lalo yung amo lalaki, yung arte sa isda. Sarap protein sa... Yung babae ang maarte naman sa akin sa isda. Tapos meron pa siyang isang gustong isda na yung malaki yung ulo. Na parang medyo may matating isda. Baka lapo-lapo. Hindi. Minsan lasa siyang ano, lasa na sa parang pili ko, lasa na gasolina. Nagpupisa ko ng gano'n yung lapo-lapo. Ang laki. Ayun, naglapa yung pula. Oo. Wala din siya yun. Ang laki-laki. Alam mo pa. Takot yung mga alaga kong ulamin kasi ang laki daw ng ulo. Sarap nun. Sarap ng karne nun. Sabi ko, sir, ano ba to? Ayaw naman ng mga anak mo. Sino kakain? Ako na naman. Kainin mo na. Kasi ako kung lalaki, hindi naman masyadong nagkain. Ano kayo yung may pag-good. Oo. Kasi ako kung lalaki, hindi naman masyadong nagkakain doon sa bahay. Dati lang namimili ako ng isda araw-araw pero ngayon hindi na. Kasi minsan masasayang lang. Ano lang, bibili ako minsan sa isang buwan. Kasi halos din ang huli yung among lalaki. Among lalaki ko lang kumakain ng isda pero ngayon kasi halos din na siya umuwi ng bahay. Saan ba nagtatrabaho tayo? Sa mga ganyan, no? Yung nagtatrabaho nila o yung mga sports pa na ganyan. Nang kontrata sila yung sila yung naglalagay ng mga yung salapag Ah, sa mga basketball court, walang blood control dyan. sa mga school din, ano nila yan, ay. Ewan ko, pinaglulok ako sa mga amo ko eh. Sabi nila wala na silang business. Nung isang araw, di ba nagsara na nga yung binenta nga nila yung business nila, di ba? Pero siguro binawi niya, baka binalik, baka nag-ulit o nag-smoke sila nung pinagbentahan niya. Kasi nung isang araw, pumunta kami ng sumsuy ni Madam. Kumuha kami ng mga damit na naka-storage dun sa kapatid ng amo ko kasi nga itatapos sa yung mga yan. Kasi walang paglagay dun sa bahay. Ito nga, ugal sa. Tapos pumunta, yung mga ano nga, ang daming mga ano doon, yung mga materialis na ginagamit dyan, nakatambak. Tapos
kumuha sila ng bagong store. Sabi ko, kung wala nang business ng mga to, kasi dapat itapon na nila to, ibenta nila. Bakit kumuha sila ng parang paano bagong warehouse, bagong ano. Matandaan, parang dumami pa yung stock. Ano ba yung ano nila, business nila? Hmm? Ano business nila dati? Yan nga, yung mga ganyan, no? Ay, yung ganyan. Contractor sila. Baka, Mga playground. baka ano na lang siya, tawag dito. Dati kasi ano na lang siya, consultant. Nung binenta yung kanya nila, dun yung nagbenta, kinuha siya consultant. Baka nag-join na lang sila ng co-op, gano'n. Kasi sa amo ko, doon sa opisina niya doon sa Shamsuko, co-op sila eh. Baka nag-co-op na lang siya. Natin may ano sila, may kumpanya pa sila, napakagalante sila. Layak pa yun. Silang pakilang sila kung saan. Layak pa yun. Binibigyan ako ng extra. Saka nga sino naman sumalit pa yung alaga ko. Sa akin wala. Kaya mas malaki na yung alaga ko. Wala na akong trabaho. Nakakulong na lang ako sa bahay. Sa akin wala. Dati, lagi akong... Kaya siguro tumaas din yung presyon ko kasi hindi na ako hindi na ako yung lakad ng lakad. Dati kasi nung maliit yung alaga ko, gusto ko wala akong paingat sa lakad. Sabi nila, Ngayon nakakulong na lang ako sa bahay. sabi nila paglaki ng mga alaga, ginawa ka na. Pero, alinis mo rin pala. Oo, na ako nainit ako sa bahay. Kung nga, nainit ko eh. Naminis ko yung dati, saan kami nakakarating. Tapos, yun lang kasi nakakapagod kung saan saan nakakarating. Naranasan ko pa nung pumunta kami ng Hanghaw. Pagbalik namin dito, nakamas kami gabi, alas 8 na ng gabi. Alam mo, nakatulog kami sa loob ng bus na kami tatlo ng alaga ko, sinigawan kami ng driver kasi ang tagal na pala namin doon sa loob ng bus na nakarating. Sinigawan kami ng driver. Nag-Chinese siya, siguro sinasabi niya, "Hoy, dito na tayo, nakatulog pa kayo." Yun siguro yung sinasabi niya. Ginawa yung picnic group. Nakatulog kami talaga, ang layo ng Hanghaw. Ang layo ng Hanghaw, maghapon kami naglalaro doon sa Lola. Tapos uuwi kami, nakabas kami. Isang oras ang biyahe. Doon ko yung first naranasan talaga na sinigawan kami ng driver. Sarap yung sauce ng hipon. Siguro na. Sabi ko sa loob ko, pwede naman na kami gusayin ng mahinaon. Kasi yung, alam mo yung kambakote, ang bilis mo ba yung kaba ng dibdib ko? Nakailang hipon ka? Nakatatlo na Tatlo. ako. Ang sarap ng sauce niya, sarap ng pagkakatamis, no? Ganito. Ang amo kong babae, parang pag lang kami ng hipon, ayaw na naghahawak na nagbabala. Tamad. Tamad, ano nagbabalat yung amo kong lalaki o kayo dito. Para sila ng panganay. Prima donna. Mabait nga yung bunso ko eh. Kasi lagi nilang pinapagamit. Parang yung panganay kamukha ng nanay. Oo. Mas maganda si Bunso. Hindi ka na nakita ko nga sila na para sa sasaya, puro nakaitim. Mas maganda talaga yung bunso. Naputi si Bunso eh. Kamukha na doon sa site ng Lola. Kamukha niya amo ko na lang. Pag tumaba pa yun, Yung sweet mo, nung maliit, ang taba-taba, Diyos ko yun, parang susuko ako nung ang taba-taba niya. baliktad yung alaga ko ng kaya. Parang kami. Sabi ng mga nakakakita sa amin, anak mo? Sabi ko, hindi. Tapos, isang sinabi, alam mo, paglaki niya yan, at nag-aaral, ginhawa ka na. Totoo nga. Nung nag-aaral na, Diyos mio, ubos naman ang pera mo sa kanya. Kinder. Pero yung pati, paglabas niya, diretso na sa McDo, walang pakundangan. Para may perang pinatago. Oo, kakain ng ice cream yan. Saan nga yung disburse mo sa ano? Sinasabi ko sa amo, Disburse mo sa marketing. sinasabi ko sa amo ko. Tapos sabi ko, huwag naman araw-araw na mag-ice cream ka. Sabi ko sa kanya.
Ang hiling pa naman nun, kung di ice cream, sinabi ko huwag araw-araw, aba magandun na sa kahera, nag-order na ng french fries. Pero nung unang pasok niya, Saan siya nag-elementary ako, nag-alaga ako, nag-kinder yun, sa ng Colon Top. dito lang din, dyan sa Mayfo, Colon Top yun, ang sa alaga ano, ko nun. sa taas ng McDo. Colon Top, tapos nag-elementary siya sa... Dalawang, Mart. meron siyang ano, unang na pinasukan niya sa taas ng ano, sa may Japan Mall. Nakakatakot yung picture niya kasi nakataas yung kilay niya, tapos bulot na babae ng kurang talaga yung mukha. Alam mo, araw-araw yon, di pangatlong pasok niya. Sabi ng teacher niya, iwanan mo na dito at ako nang bahala. Di hinawakan niya yung alaga. Alam mo, tumakbo yung alaga ko sa labas. Natakot. Sinabi ko sa amo ko, Sir, paano hindi iyak? Nakakatakot yung teacher niya. Kata ko natatakot sa mukha ng teacher niya. Pero, tapos, kontero yung mukha niya. Ang ginawa ni amo ko, hindi niya na pinapasok kinabukasan. Inilipat niya doon sa may honeybee doon sa isang bakto doon. Lagpas pa doon. Doon na po pinasok ko. Di maraming bata, mababait yung teacher, nakakapaglaro siya. Eh, kasi kwarto lang yun eh. Natawa ako nung tinakbuhan niya yung teacher niya eh. Nung kinakausap niya ako yung teacher eh, hanawakan niya yung alaga ko. Kumigtas na ganyan, takbo sa labas. Iyak na iyak nun, kawawa na awa ko nun. Tapos nag-grade 1. Doon na nag-start na nabuboring na ako sa bahay. Ito, pag nag-away na. Nag-golden na siya, tapos pumunta pa kami sa park. Ngayon ayaw niya nang pumunta. Dalaga na raw siya. Sabi ko, bata ka pa uwi. Sabi ko, Auntie, I'm a lady already. Sabi ko. Kala ko rin, mag-gusto niya naglalaro na yan. Doon na lang siya sa bahay. Naglalaro ng cellphone. Kasi nga may gadget na sila. Nano ko sa hipon. Tinuro sa bahay ko. Diba? Well, thanks for watching. Ay, nakalo ka pala.